programang magtatao ni impormasyon, mapadapit sa pagmakulog, asin tamang pagataman kan kapalibutan, mga isyu na ipapaliwanag, mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban, mga istoryang daraan pag-asa, asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan, igwaning solusyon, asin kayang-kaya ta. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Boses kan kapalibutan. Boses kan kapalibutan. Ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to na pagkarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya na ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa atin? Magdangog na sa tuya ini, magpartisipar. Ang boses, mahalaga kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela, asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB. Ang sa indong kadamay. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Putol ng kahoy kahit iligal. Buhay ng mamamayan ang isinusugal. Kung kaya't ng maningil na ang inang kalikasan, libo-libong buhay ang inutang. Basura ay itinatapon kahit saan, kaya't marumit mabaho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating ng agham, nakamta ng pagunlad na inasam. Ngunit anong kapalit ng modernisasyon? Di ba pagkasira ng paligid at polusyon? Winawasak ang umat at mga kabundukan, makamtan lamang ang sariling kapakanan. Anong silbi ng pangarap na kaunlaran? Kung lumat ay tatatutuboy, wala ng tirahan. Ang bawat isa sa atin may pananagutan sa pangangalang kamuntungan kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Mga tugang, good morning, good morning, good morning, good morning po sa Tendo ka, boss. Welcome sa pong programa ko niya pong pagkaaga. Boses kan kapalibutan ko niya pong Sabado. Sana po okay ka mo. Salamat, thanks God, may init na. And siyempre naman po sa mga kababayan po niya to na maratapas na. Good morning, ini po ang sa tuyang programa. Ang sa itong programa, Boses kang kapalibutan. Garo na ito mga kasabay ko niyan si Father mo ita nag-text sa kuya, utos siya sa Quezon City, may retreat. Di maalanganan kita di kita nang mag-iribanan tabi mga dugang adi. And sana di sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. And sana nabawasan na ang mga trukisan sa palibot. Tapos na magmubo na kaya kun day na sa hangin,
agrabyado. Maulian tulo sa kapitbayan eh. Pero yan na po tabi mga tuga, ang realidad tapos na ang eleksyon kan Lunes. Nagtarang na po ang tao, nagboses na, and then ngunyan mga tugang sa Senado, tapos na. Webes na banggi palang tinapos kan National Board of Canvassers ang canvassing kan mga boto, kan mga senador, buda kan party list. Kaya, ngunyan na aldaw, diyan na alas 3 ng hapon, duman sa Tent City, sa Manila Hotel, gigibuhon mga tugang so proklamasyon kan mga kandidatong nanggarana so pigaapod na Magic 12. Adi, Magic 12. Di, duman sa mga nanggarana ngunyan, may mga nasa survey kang mga bago mag-eleksyon, may mga wara sa survey bago mag-eleksyon pero nakalaog po ngunyan sa ano yan, sa mga nanggarana. Okay. Pero pigiling digdi mga tugang so ito bagang alyansa itong so kandidatong pig-endorso mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Dahil na ipaganang gabos mga tugang ni ano ni Navotas Congressman Toby Chanco, itong pigdesignar ng campaign manager baga kan alyansa sa Bagong Pilipinas. Dahil na ipagana ang bilog na slate kan administrasyon mga tugang. Garo 5 sanaan liminaw ko anong duman mga tugang sa kunyan sa nanggarana ang makano kay nita maging duman mga tugang sa teritoryo ni Toby Chanco sa Navotas 5 sana nakalusot. Kaya nakapuntiro mo niyan mga tugang ang pagbasol kay kunyan. Kay Toby Chanco, garo nga yan nilaglag. Garo nga nilaglag ni Toby so mga pagiriba. Garo nga yang ampig tuyo sa nanya so buhay niya. So mga kandidato kay ni duman sa Navotas ni Toby, mga pagiriban niya, puro gana. Pero, so pigbit-bit niya mga tugang na ano yan, na senatorial slate, 5 sana na palusot niya duman sa Navotas mismo, sa teritoryo kan campaign manager, sa teritoryo ni mismo ni Toby Chanco. Kaya, pighanapan, apisar nga yakan dakulang makinarya asin logistic and administrasyon, garong anpig-isip sana ngayon ni Toby, so buhay niya, so buhay niya, dakulaan mga nag-audit, mga tugang, na kaya nagngalas na mga residentes, dumampo sa nasambit na lugar, na kung ta ang mga nanggarana palugod niya duman sa Navotas so sa ibong nalado. Kaya ang duda nilaglag ngayon ni Toby so alyansa. Dakula ang budget palang gaining alyansa 20 billion. So nagkadaraog pa ngaya pagkatapos kung babalikan mo babaktrack mo man talaga mga tugang dududaan talaga inita. Pag-abot baga duman sa ano yan, sa impeachment kontra ini si Toby. Pagkatapos kang in-interview ni sa Manila, ang pigrason ni Toby kung ata ngaya nadaog ang mga kandidato kan administrasyon dahil da sa impeachment.
Pero dahil nagtutubudigdian mga kunyan, mga pag-iriba, because kung duman niya sa Mindanao, iyo, given na ngaya yan, kan mga nakaagi, ang depensa ni Toby, dahil nga sa impeachment, may sa Mindanao, kaya magkanya-kanya ngaya ka mong magkampanya, dahil ka mong magsarabayan. Pero talagang medyo may kulang, may diferensya, di? Mas nga ni garudig di sa probinsya, garuday man lamang natawan kunyan, ki mga advertisement sa mga radyo. Adi, garuday man sana sa Manila, sila nagkonsentrar. Di ba? Kaya yan, mga tugang ang pangyayari, nakaturo ngunyan ang gabos, mga tugang, sa hiro-hiro ni Toby. Na ano yan, garo ngayang nilaglag, nilaglag so kampanya ta, makangalason ngayon na so mga pag-iriba niya garana, so mga pag-iriba niyang ibaralaglag, tapos may nakaralaog na iba, yan. Dahil nabantayan nga sa kudal, di ba? O yun ang medyo pumalpak, pumalpak, nag-backfire. Ito po na kampanya ni Manager Toby Chanco. Bata, nanggana ba kayo ni Giraray na congressman? Pagkatapos, ang sabi, may ambisyon na maging House Speaker. Hinda kong Dennis Ruasuaan mga tugang ka mga pag-iriba niya duman. Di ba? Yan po tabi ang mga pangyayari. Diyan na hapon, may sumpa na. Pero iyo po yan, hanggang ngunyan, dakol ang mga nagluluwas na mga padidit na impormasyon manong dyan sa kampanya and questioning mga tugang di strategy plus anong ginibo duman sa budget, daingayan na palusot gabos na mga tugang na kandidato kan administrasyon. Iyo po yan ang masalimot na pangyayari ko niyan sa buhay. Di ba? Okay, so, yan po tabi, what happened nga to the 20 billion budget? Hindi mo 20 billion ang budget. Pagkatapos, sarog ka itong eso nangyari. Anyway, diba po sa mga kababayan yan po ang mga sitwasyon mo niyan, mga tugang. Ang mga nakalusot lang baga na nasa alyansa is Panfilo Lacson, Vicente Soto III, Pia Cayetano, Camille Villar, Lito Lapid. Yan sa mga kunyan, mga inirendorso, mga tugang kang presidente. Ayan, hanggang kunyan, duman sa Manila, sigang kadidipinsa mga tugang kasasagang ni Representative Toby Chanco. Siya talaga ang pigya niyan, pigya tuturo, as in pigya kukulitan mo niyan kan mga mga nakapalibot, mga tugang duman kasarabay so nagkapira mga supporters ka mga kandidato kan administrasyon day ngayon na pakaray despite of the logistics and then machinery. Yan, mga tugang sitwasyon di bala asaman kan manimbag duman sa mga kababayan niya ang makasupog talaga dyan sa teritoryo niya day na napagana. Yun ang medyo hindi magandang kaganapan doon, di ba? At saka masupog ngayon na sa mga pag-iriba niyang kandidato sa lokal, puro gana. Pero sa pag-iriba niya mga tugang sa alyansa, wala, day niya napagana gabos. Yan po tabi ang sitwasyon. Okay? Bueno, duman sa mga kabarangay may mga may mga nag-orobserbar bagadigdi ka nakaagi na mga election observer na hali po sa ibang nasyon, yung European Union Election Observation Mission Philippines. Nagdirigdi sinda sa Pilipinas, dakol sinda na ipinadara mga tugang digdi. And then, sindang mga local counterparts digdi, mga tugang na ang katuyuhan, mag-obserbar kan, dalagan kan eleksyon mga tugang ka nagaging Mayo 12. Okay. Ang sabi, mga tugang, kan Mayo 12, ang mga butante daw kan Pilipino, mga Pilipinong butante, nag-filing nin
makusog na commitment mga tugang para sa demokrasya, as in civic values, apisar kan persistence na vote buying, na sabi kan ano yan, address man ngaya, partial sana kang COMELEC, ha? Despite ngaya of itong stricter regulations and initiative, pero ang sabi bang COMELEC ni dapat nagtabang man sa tao, nga. So, ang sabi mga tugang sa summary kay itong ano yan, European Union Election Observation Mission Philippines, na ang 2025 national local elections nangyari mga tugang atab and iniansaro sa pignutaranindang maray man ngayang ginibo kan ano yan kan Commission on Elections ngunyan dahil ano yan nakaboto ngayon ng atab sa mga kababayan ta, especially ito mga tugang na mga kunyan, mga vulnerable, yung senior citizens, ito po mga tugang na mga ano yan, mga pregnant women as in PWD, na ang sagun sa inda plus factor ito talagang natawan ng pagkakataon na makaboto pagkatapos yung pagpaano pa kang mall voting. O, yan po ang saros mga pigiling na mga maray ngayang obserbasyon man. Kaya ito po na ano yan, na kondukta kan eleksyon mga tugang di po sa tuya. Pero sharing kan mga obserbasyon po kan iba, nahiling na talagang may pagkukulang. May pagkukulang. Naggamit kita mga tugang ng itong mga bagong teknolohiya, pero may pagkukulang sa sitwasyon dahil sabi nga ni, lalong-lalo na duman sa transmission, may nagka-problema talaga. Kaya medyo naghaloy-haloy mga tugang sa ano. Although in general, hindi ngayong eleksyon na ini, iyon iso pinakamakaskas. Ano, pinakamakaskas. Nanaramon tulos mga tugang sa resulta. Okay, ang sabi, mga tugang, duman sa, ano yan, sa mga obserbasyon ninda, may nagkapirasin na mga pag-iriba na dahi pinaralaog, dahi pigtugutan na mag-obserbar sa nagkapirang presinto. So, iba da, iyo. So, iyo yan, ano, ang sabi, mga tugang, as only a very limited number of observations of the polling was made, the missions is not in a position to assess the voting process in accordance to its in accordance with its established methodology. Ayan po tabi ta. May dainin din na napahabanting maraiso sa indang methodology ta. May mga pigbawal nga ni. Ayan. Pigbawal. Diba? Bigbawal ninda yung ano yan. Dahil ngayon maglaog ka mo rin dyan sa nakamu sa luwas. Iyan po yan sa mga ano yan, nariparo. Okay. Taub-taub mga tugang iling ta, saro-saron tayo ni, naman ako dito sa nagkapiran ng obserbasyon para po malinawan ta ining ano managadaan sa indang nahiling. Manungod po dito sa kundukta kan eleksyon ka nag-agi po na Mayo 12, 2025. Taod-taod lang po, mabalik po kami. Standby lamang. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ng mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan ng inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa Kape Asin Paretang Agraryo. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Mga tugang, abangan
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konvenyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay-Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Night Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninugdo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGC. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan,
Nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Oras mga tugang alas 10:01. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na gawin po na alas 10 na bareta para mentas na nagbaba sa iyong pwesto ang International Criminal Court Chief Prosecutor na si Karim Khan. Ang pagbaba sa pwesto ginibo sa tao kan investigasyon kan United Nations dahil sa iyang pigsasabing sexual misconduct. Sinabi kan opisina ni Khan na nag-leave ang prosecutor sagod matapos ang investigasyon kan UN Office of Internal Oversight Services. Magiramduman na si Khan iyo ang chief prosecutor sa mga kasong kinakatubang ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Yan ang alas 10 na barata at dyan kan DCGB News Base bilang serbisyo publiko. Ilike sa mo yung DCGB News Online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila, salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Kung kita nagmamahot, magkayon na palibot, dapat kitang makilago. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pati nga to gibuhon, mga kabutan sa tungsungan. Pangapulan sa mga mahan, makisumano sa mga kaibuhan. Para sa katoninuhan, asin kaginawahan. Pangapulan sa mga iyong kamanwaan, ipunan sa bisyong tunay na linalaman, na mapapaginawan kan kadaklan.
palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Kahayan paulogon, pati na to kibuhon, mga kabusan sa pusunod. Pangakulan sa mga kawan, sumaro sa pagkakaipuhan, para sa katulungan asing kaginawahan. Pangakulan sa ibulan sa pisong kaganap lang. Alright, mga dugang, balik po kita sa programa ng mga pagkaaga. Yan, good morning kay Engineer Dante Baclao. Yan. At saka siyempre, sa mga kababayan po niya to, oy, good morning. Yung nairindong naon kami sa itaas, duman po yan sa Morera Heights. Bukas na palaan. Hamana Jerome. Sa mga swimming pool duman na Infinity. Pero kunya pala ito, Morera Heights Park ang apod. Parang private siya, resort. Yan, mga narin pasiran duwan. At nagduwang kami ito, pigibo pa sana ito, na lugar na ito, pigya di-develop pa sana. Ngunyan nahiling ko, hamana magayuno na. Alright, good morning po tabi sa Indo dyan, Gabos, sa mga kababayan natin. And siyempre, sa mga kababayan nato na may pagmakulog sa tuyang kapalibutan, di ba? O yan, di saro sa mga iwinalat, mga tugang kan eleksyon, yan pong mga mga campaign parapernalyas. Nasa ngunyan nawara na sa mga papel. Dati ito may pigdudukot baga mga papel. Ngunyan na, nawara na tarpaulin and plastics na mga tuga niya dyan. So, ayan po ang mga nagkasiribot. And then kasudma, nagkaigonin pagtukar kayan mga tugang so Green Convergence Philippines partners namin ni na Pader Momoyili na kasunod kan campaign as in midterm election season, yung Green Convergence nagkaigonin forum na ang titulo Operation Backlash Post-Election pigtukar duman. So ito po na mga concern highlighting mga tugang kan campaign paraphernalia, siring man ang carbon footprint na nawalat mga tugang matapos po kan eleksyon. So nagkaigoning discussion manungod po sa clean up as in upcycling activities kan campaign materials na gigibuhon ninda pa sana. Pero kita di gineribo na, di ba? Halamaton kay Sir Andy Marbella, at least hindi sa Ligaspi, mga tugang nalinig, lalo dyan sa sentro, no? Lininig tulos, pitsa 13, naglinig na, 14 naglinig na yun yan, so mga pinagkakasiributan mo niyan, mga tugang, kung ano nang giribuhon dyan. Ayan, so iba, ipanao yan. Sabi na natin, ipanao ta ngayon ito gusto ngayang magsurusuyap. Diba? So iba, maarong sa tabako, yung gender and women equality yata yun. May opisina pala yan dyan sa tabako, sa City Hall. Yan, pigagad din sa mga kandidato na nagbaklas na. Itaw na sana sa indata, gigibunin da, i-upcycle. Diba? Pag sinabi natin i-upcycle, out of the tarpaulin, iibunin po yan na produkto. Pwedeng laugan ng sapatos, di ba? Yung shoe, parang shoe box, di ba? Or shoe bag. Na pag naglakaw ka, o pigsari mo sapatos mo, pwede mong ilaog duman. Yung mananggad baga, pwede man. May paagi po sinda kayan. Pwedeng, organizer, yung pagkakagya sa may telebisyon, pwede yan.
kadakol po na pwedeng gibuhon. Basta dahil sa naman mapaduman mga tugang sakali, as in dahil mapaduman sa dagat, which will eventually be turned out mga tugang na maging microplastics, and delikado po yan sa tuya po ng mga kababayan. Sa salud, as in pati na po sa mga naka-star dyan sa dagat, so mga sira, as in mga marine animals, mga tugang na niya po dyan, medyo tagilid. As in, ang sabi nga ni, continuous ngayon na pagkaon mo kaya na mga mga nabubuhay dyan sa kadagatan na nakakaon mo ng microplastics, ultimately may epekto po yan sa tao. Kaya yan padagos na pigkakampanya. And then yung kampanya na dapat suluon dahil lalo yung makakontribute sa pag-init po kang ginaban. Kaya duman sa mga kabarangay ta, iyo po yan. Dakol na mga trainings man na naragiyan na kan iba para lang gibon po yan mga tuga na kapagkapinabag. Maging bag, pang saod-saod, di ba? Kadakol ngayon pwedeng maging produkto kayan mga tugang talagang pigsasabi nindang ini na ngayaan panahon para magturuang-tuwang, magtarabang-tabang ang mga tao. Tangani na dai magkaigwaning pagpadagos na pagkarautan sa tuya pong kapalibutan. So yun, yung mga pagtiripo na yan, maging maging lakdang manlugod para sa mas makahulugan na kolaborasyon mga tugang kan asin gabos pa mas pang mga pinakusog na environment friendly and sustainable campaign season sa mga masunod na panahon. So iyang pigturo kardo man ko nga kay po na tarpaulin mga garamiton ta dyan. Tagay ito man ang gadbaga papel, di ba? Yan ako sebagai mga imprint tagay ito human talaga yan. Tubada yung mga sticker sa nang saradit. Habang naghaloy, ayun na po yan ang nangyari. Tapag ngayon nadudumog na ya, uni nga ta plastic o kaya nauso na po sa tarpaulin mo yan. Pero may negatibo pong epekto mga tugang sa kakalibutan ta. Kaya po yan, may hanggang pitsa 18 na lang kamo. Hanggang unya sa aga na pagbaklas databi, tapag dae, inignore nindo ngayon na pagbaklas, may mga makakasuwa naman. Diba? Yan po ang patanid, mga tugang kang Commission on Elections. Garong ngayang nagkakarilingawa naman. Di ba? Di ba sa gabos na mga kababayan talagang kaipuhan. And even mga tugang ang DNR, igosindanin igosindanin mga lakdang na pinaggibo, mga tugang, para masabutan ngayaan mga pwedeng gibuhon dyan sa tarpaulin. Sa inyan dapat na ikulukan, itapok, di ba? Pero siyempre, tarabang-tabang, siyempre natural, kukuliktahon mo yan. Tapos i-repurpose mo, i-reuse and i-recycle, yan po mga campaign materials nationwide. Dakol ang mga nakolekta ninda Dakol ang nakolekta ninda. Kaya duman sa mga kababayan, padagos sukon yan. Sa inda na na pag ngapudan man duman sa mga suportadores na ngaya, tarang kasanang yun doon, tapang nagkaturno, madaralagan ang sakali, kairak man nga kita. Di ba? So iyan ang mga pangyayari. Kaya duman po sa mga tagabagantabay niya to, makisumaro na lang. Dito na tapok sa kung sain pa man, iyan po na na mga campaign materials na ginamit, kundi isaray ta na lang, no? O kaya itao ta duman sa mga nagpoproseso kayan, pwede pa yan na maging kwarta, di ba? Maipabakan mo, ginibumburubag, tinahi mo, di ba? O pinasta mo yan, ay may purpose na i-upcycle mo, di mayroong kita, di ba? Kaya may pera sa basura. Mayroong pera sa basura. Yan ang padagos natong pinag-ulit-ulit yan. Okay? Alright. Duman po sa mga kababayan balikan da itong observation mga tugang kan EU Election Observation Mission.
the Philippines. Ang sabi, mga tugang, yung teknolohiya sa eleksyon, may ano ngaya, pinag-implementaryan digdi. Igwa ngaya ning iba-ibang stages kan electoral process, kaibanan ang ballot design, printing, and verification. Siring man so voting sa pagitan optical mark recognition machines, automated counting, transmission of results sa inyong final publication sa online voting para po sa overseas voters. Yung bagong ACM, pinag-introduce kasunod po kan itong figapod nindang tender process with only one qualified bidder. Yan. While the process, mga tugang follow the established procurement rules, ang sabi kan EU, EUM, interlocutors, nag-raise ng concern manungod po sa overall transparency kan procedure, as in kan dating provider kan vote counting machine na pinagbawalan ng magpartisipar. So, yun ang mga medyo, sabi ninda, pigdudahan ngaya kan iba. Pigdudahan ngaya kan iba. Pero kang ginamit, mga tugang, may mga kumbinsido, igwaning mga diskumbinsido ta, so nakaranas mga tugang kang pigapod niya to na inconvenience, lalo kung sunauyam na day ngaya pigkunyan, day ngaya pig ako ngaya su baluta ko, garo ngaya igwa na naman ngayang daya ini. Diba? Yun po yan sa kunyan. Dinari paro, mga tugang ninda na sa polling, counting, and transmission, mga tugang na observation kan EUM, lack of guarantees regarding access to polling precincts during voting hours. Na ang sabi, compounded by COMELEC's public statement on the matter in the lead up to elections, na kung saan pinagprebentaran ang mga EU, EUM observers' ability na magkondukta ng meaningful observation kan voting procedures on election day in line with the commitment previously undersigned by the EU, the Philippines authorities, and COMELEC. So, maski nga may limited na numero kan EU observers na nakapag-attend, yung doon sa nagkapirang voting precincts, ang mission ngayon is not in a position to report on its findings in accordance with its established methodology na pinagpreparar nindang 226 observers. Takul pala nilang pinag-deploy sa election day, adi. Pagkatapos na magsarado ngayon ang polls, yung EUM pinag-deploy kang observer ninda sa bilog na Pilipinas para sundan ang counting and canvassing process. So regardless ngayon kan EUM na pag-araman, sinanutaran ang nagkapira pong mga obserbasyon na may mga lugar ngayang overcrowded. May mga presintong overcrowded, tapos may iniresulta kan desisyon kan COMELEC na magkaganing clustering kang presinto. Kasabay na mga tugang so limitado sana na voting location. Pagkatapos ini po na halabang pila. Halabang linya ngayon. Pero grabe sa rin, diba? Isa ba na appreciate mo data? Igo ngayon nagtarabang, yaon ngayon sunamprel. Pagkatapos ngayon, yaon ngayon itong may holding area na bago ka magluman mismo sa presinto ngayon, duman ka na magtukaw-tukaw imbis na magparatindog ganyan sa luwas. Di ba? Ayan, may mga naka-appreciate yan. Pero may inuyaman, may initunon ngayon. May initunon ngayon. Ayan,
Sa transmission, yun ang medyo kunyanin data. Mas gani kaming mga taga, kami baga, na aloy, aluyon. Aluyon so pagbutwa. Di ba? Pero mabo yung bumutwa, isusdur-diretso man talaga, makaskason talaga. Tapa, ano, ang ginibo ba lang, cluster, kumbaga, by batch. By batch. Tapos igwaman talaga na dahil nakatransmit talaga dahil sa may diferensya maluya so maluya so signal kaya ang ginibo dinaranas na duman sa opisina di ba? So ito sa mga nahaloy dahil na dahil nakaproklamar may natatada pa yung sarong dahil yung nakakatransmit ito po so naging dalang kaya so ibang mga naproklamar aga na hanggang hapon, di ba? So, yan ang pinakang main reason. So, yan po tabi na tapos na tara na matindi da subot buying. Matinding ayaan boot buying. Kan maniba-ibang mga kunyan grupo. Bako man yan saro, kundi halos nga gabos. Yan po, mga observation ng tama man. Di ba? Kaya po duman sa mga kabarangay so be it na ngaya manauna so kunyan sa eleksyon di banten tanang sa mga promisa yun na po yan may resulta na di maturo kausinda mga tugang sa maabot na July 1 pero tapos kang termino kaya kang mga ilidong opisyal ngunyan June 30, 12 noon. Di ba? So normally, yan man sa panahon man na nagtuturo maposisyon sa iba. Tangani pagpit sa uno ngaya, nakasumpa ka na. Yan bagay sa pagsumpa na tumaposisyon ngayon na nakapatong ang sarong kamot, so walang kamot sa Biblia habang nagsusumpa mga tugang sampangkan publiko ko tapos yaon sa sendang kapamilya. Yan po tabi, mga seremonya ninda yan. Kaya duman po sa mga tagabangan tabay, mga tugang, yan ang mga pangyayari sa tuya pong palibot. Alright. Papa Mar, tama ito. Dapat na dahil ipagtapok yan at tarpulin. Gibo na sa nang kinabang na bagay. Iyo po tabi. Iyo yan ang kunyan. Mahal man pati baga ang pagpagibo kayan. Higumani akong naagyan kada aga-aga na talagang kunyan. Talagang matindi. Mag-aga ki kaka-imprinta. Igwanin para tabas, igwanin para luho. Kadakol mga iba-ibang klase kaya yan Kung ikukutay ngaya, igwang naka-frame na, di ba? So, sabi nila, may mga positibo mga yan na nakapag-rangin ang trabaho. Yan, yun nga lang talaga, ang dyan, so pag-abot na natapos na, pimabarayaan na sa nakaniba na maglapa. Bata yan, may mga grades, may mga grade man yan, kung gurano kay Bob. Di ba? Igwaning manipison, igwanin mga kumpira ngayang agi, kan imprinta ang mailing momenta kung sarong agi sa napuusaw pag mga ngaya 4 pass o 8 pass pasagahon talaga puwerte yun ang pagka-imprinta tapos ginamit na texture yung ibog kang tarpaulin may mga kunyang po yan so manipis dahil panganita po sa campaign period girisi na warasak na di ba kaya kang nagbaklas mga tugang talagang baklas talaga. Dahil na mapakinabangan. So ito ang issue naman kung saan ito dalirahon. Iwan natin kung ano pong nangyari na. Ipapollow up tayo dyan po sa Senro, sa OCNR. Ano na ang mga magiging kunyaninda. Magiging sistema kayan. Talaga po na delikado sa palibot na halos kadaklan mga tugang guminamit na ng tarpaulin talaga. Tarpaulin talaga. Doon ako nailing na may nagamit pa na ako nailing na plastic. So plastic baga na inimprintahan.
May nahiling pa akong guminamit kaya. Hello kay Gerald Aranya. Ang sabi ni Gerald, ngaya morning po. Advance happy birthday sa ex-GF ko po tomorrow na si Sally Labi Aranya. Always monitoring live radio at LA Drive, Gugon, Legazpi City. TY po, God bless all over the world. Uy, birthday pa lang si Manay Sally. Ayos, happy birthday po. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Advance happy birthday po sa agayan. Okay? Okay, iyo po yan tabi, mga kabarangay ta. At talagang iyon iso kahagadan na maginganing ang maging so nagtataram na digdi sa Green Convenience sa taga Comelec. Iyo man yan ang silang pakiuro na pagtapok. Kaya nakipag-coordinate man sinda sa yan. Kaya nga nipigtawan sa nanin hanggang 5 aldaw. After election, tangani ngayang masyado malapa, mapagkinabangan pa. At akong ngaya 30 dias o kung hanggang pitsa 11 pa ngaya kanhon nyo, medyo ngaya rugok na yan dahil na mapagkinabangan. Kaya baga after 5 days dapat tanggalo na ngaya tangani ngayang ikaag sa tamang lugar. Ayan. Hello kay Joel Baroneda. Diyan po sa Bakakay, nakamonitor man. Diyan po mga tugang sinatsa maming. Alright. Diyan po sa mga kababayan ta. Yan po ang sa tuyang mga nagkapirapang mga impormasyon. Tad, babalik po kami. Oras na to mga tugang, alas 10:30 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarine na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagudo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artesin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kaso-kasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kaso-kasuan. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Come to Metro where you will find everything you need. So keep this in mind. Shop at the store or shop online. It's all here at Metro. Whatever your beat is, whatever your style. Come with the family and have a great time. We make life easy and we make life better here at Metro. Meet you at Metro. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tunsunan. Mga tugang, balik po kita sa ating programa ngayon po na pagkaaga. Ayan, makilabot. Gusto nindo ng maray na palibot? Dapat na makilabot kita. Yan, okay. O di, duman po sa mga kababayan ta. Papa Mar, saan pwede makabili ng tuba na pigpo-promote mo? Ay di mag-text ka sa kuya kung pirang kaipuan mo. I-connectar ta ka duman sa mga ka-farmers ta na nagpo-proseso ka yan. May mga namumuyang hanaman, mga tugang, pero masiramon talaga itong so bagong piproseso. Si Redwin, salamaton, tabi, sa delivery kasuhapon. Sa Lunes naman tabi. May gana naman na nagpasabay. Pasabay. Sa Lunes. Ayan po. Yan po ang saro sa produkto na pinag-introducir ni na padre. Kasabay kan mga kokoteros, kasabay kan asosasyon kan mga nagproseso po ng coconut na preska. Di ba? Tangani na mapakinabangan ta talaga ng gusto yan po na coconut. Yan po tabi, saro yan, sutuba na pasteurized. Sabi yun, pakakuado man sa pigsasalod bagayan, mag-aga o maghapon. Sa maghapon pala, ng sarong burak yan. Pwede makakuha ng hanggang sarong litro. Di, oral daw sige, sanang karos mo sarong litro. Hanggang sa may duga pa. Yan. Di, pakakuha, presko pa baga yan, di dalagan tulos yan mga tugang duman sa kalan. Pipa kaga po yan yung mga 5 to 10 minutes. Tapos papaliputon, tsaka niya mga tugang yan ikakaag sa chiller. Dahil man pig-freezer, sa chiller sana. Dapat malipot sana siya. Yun na yan, mga tugang. Di, ngunyan, nagkaparadakol na so, mga nag-order. Nagka-problema lang sa supply dahil sa paipit. Talagang sa paipit, nakatauga ka rin. May mga trabador, mga workers na dahil po nagtrabaho, may paipit pa.
Yugyugan sa iba, nag-alat mo na, Martin, mamaalat nga kang paipit, kaya dahil mo nagtrabaho. Pagkatapos sa mga recipes paipit, dahil mo na taubusan mo na yung paipit. Di ba? Ayan. Pero, ngayon, balik na naman po sinda. Iyo po yan. Kung gusto magpaturo ka yan, dyan na po si Sir Edwin Ribangcos, dyan po sa Menro sa Daraga, si Sir Marlon Longabelo, yan po sa Lakay Kalikasan Farm, at saka sa mga membro ka ng SEFCO, mga members in opisyalis kang Laudato Si Cooperative, Agriculture Cooperative dyan po sa Lidong. O dyan si Manager Ray na Sabio. Siya rin sa mga nagtuturo po kayan, mga tugang na pagproseso kaya ng mga preskong nyug. Tanganing mapakinabangan na dahil ka na magparahalat ng 40 dias pa o 45 dias bago ka makaprodukto. Pero yan, urual daw, halos sigwa ka, mga tugang. So, marisisyon ka man sana kung harin ngayon po dyan kanyog, manyugan mo ang gibon mo ba? Di ba? Ayan po tabi. Basta kung mag-text lang po kamo sa kuya tayo, pasabay ko, i-order ko kamo duman. No? O kaya naman, pwede man hanapon po nindo si Sir Edwin dyan po sa Daraga. Iyo, tangani na maano yan, maproseso po yan. Yan ang supigahagad na sana ngaya, out of the CFIDP, baka device ning paagi na matawan ning mga kagamitan ini na mga kokoteros na nagkoproseso na kayan. Tayo po ang kulang, di ba? Asin yung mga challenge man na nahiling, mga tugang na halimbawa, kung niya akong kasabulod, kung niya akong sa may bukid, niya akong sunyugan mo, ang naging problema na tubig, na siyempre, pagkatapos mo mag-harvest, dapat hugasan mo itong gropropit chill. Yan po, medyo hasil din sila. Tahalawig mo, mahugas ka, mababa kang una, mahanap kayo may tubig, tapos sakat ka naman. Diba? Yan po. Plus yung pong pag-advokar na magtanong mga tugang itong mga low, hababang varieties na. Diba? Yung takunan na green dwarf. Diba? Yan, dakul magbunga, hababa sana, sabi mga 3 to 4 years, pwede na magbunga. No? Ang mapapakinabangan na. Compared kay itong sa mga 10 years bago mapakinabangan. Di ba? So, kadakol yan, ang mga varieties ko yan na pigigabin. So, dumang po tabi, sa mga maynyugan, dahil madisuspirar. At talagang, kanagbalso luka, dahil man lugitang luka na may padara. Di ba? Pero kadakol yan na pwedeng gibunta, ang nyug baga, pagkaon po yan. So, dakol na mga byproducts na pwedeng giribuhon po dyan. Na ito karta na ka mga nakaagi. Diba? Kaya ito nga ni, kang naging party kami kang na-invite kami kayo kang Philippine Information Agency as in kang National Commission on Culture and the Arts na naglibot yan sa may party kang Quezon Province, Pon San Pablo, sa Rizal, Gabos dyan, nilibot mo yun sa areang yan. Sa Region 4A. Di nakalibot kami dyan. May duman sa naistaran ni advocate mga tugang ng coconut. Duman talaga. Ipinailing sa proseso mga tugang kang coconut. Magpuon duman sa pagpuon hanggang sa may mga produkto sindang kamaron, gabos na mga produkto na hali po sa nyug. Ito man sa indang showcase pag may mga guest duman sa hotel ninda, ito man so pigpapahiling ninda, pigpapakaon duman sa mga kababayan niya to. Not only buko, kundi iba-ibang products na hali po dyan sa coconut. Yan, kaya sabi ta ni, di pamanhuli ang gabos. Di ba? Maanggay po sa naman, masabutan, asin maaraman, ano ang dapat nagibuhon dyan. Di ba? So, dapat mag-adal. Ngani na makakuaning teknolohiya, asin, makaproseso ka yan, na malinig, di ba? So, yan pa ang mga mga dapat nagiribuhon, ang mga coordination with the line agencies, siyempre, pagkaon po yan, maagi ka sa Bureau of Food and Drugs,
para masertifikaran po yan, naligtas po yan. Yan ang mga agya na proseso na sana dahil pagpadipisilan sa mga saradit, tabangan na tanganing ang pagtinda na legal, di ba? Legal. So duman sa mga kababayan ta. Kaya salamaton man dyan sa mga naghiras kaya ng teknolohiya, asining itong skills kung paano ang pag-harvest, pagkatapos ang pagproseso, pag-pasteurized, kasabay ang bottling, tapos kunyan dapat iguana nga yan, kunyan kita. Nito naman na labeling, di ba? Yan kadakol po yan ang mga pwedeng giribuhon. And kung pwedeng maka-device ko taning alaagan ka yan, mga tugang na bako na sa buting plastic bottle ta, yan baga, kunyan pa yan, sarap pa yan sa delikado na nakakontribo mga tugang sa pollution sa palibot. Pagdain na ad naman ni Har ni Maray kung saan man dapat na ikulukar. Maray kung arog duman sa Australia, sa Queensland, duman kina Jeff. Si Jeff garo man niya nasa biyahe. Garo naglibot buda si lalabs niya. Nasa Malaysia garo si Jeff. Malaysia, Singapore. Pwede bang daanan yan, Jeff? No? Malaysia, Singapore, Vietnam. Isang lakad lang. Diba? Ano yan? Duman, garo may ATM machine. Hiralaog mo duman so mga plastic mo na basyo. Tapos may kwinta dito corresponding, may bayad. Ngunyan, nasa sa imo kung i-withdraw mo siya o i-donar mo na sa nasa charity. Yan. Pero magayon dahil nagkakaralat ng mga si Sarako nito, si Kaagduman, sinda mismo nga nag-feed duman sa machine. Sinahiling ng kwintada kung gano'n. Sana igwamang kandig na di. Ang na dahil tapok duman na matapos na yun na throw away culture ta sa tuya mong palibot. Ultimately, kita mo sa mga tugang na dipisilan pag-abot kang aldaw. Di ba? Okay, iyo po yan, tabi. Papa Mar, ano ang namit kan? Tayaan mo po. Pag maluya ang sa imong pag may kantod talaga sa primero, mga garong niya ibaman. Pero pag natod ka na, ayos na, ano Jibong? Naubos mo na sa tuba mo? Ayos, magari. Nga, nakabuyong na yan. Ngayon pa po nakabuyong ta. Ang alcohol masanakan, 2% hanggang 4%. Yan, yung masana yan. Gano'n kung masana nag-inom yan, imbis nga na soft drinks, ang inumun mo, iyon ang inumun mo. Iyon ang inumun mo. Di ba? Iyan po ang mga, sabi nga healthy drink. Taramdaman po nindo ang coconut, malinigon. Malinigon bagadi. Kaya, ibiro mo yan ang nakapatos. Pero layer ang patos ka. Pagkatapos yun po, nasa itaas pa. Pagkukuha na dugan niya na pagproseso mo. Malinig po yan. Ha? Kaya huwag kayong mag-alala. Kaya natuba, kung dahil mo niyan i-pasteurize, dahil mo pakalakagaon, pwede man. Kaya yan mo sana sa gilid. Pero pag yan po mga tugang nag-aloy, yan man ang best source na suka. Yan, di ba? Pag yan na-ferment, suka yan ang malsumon. Masiramon. Di ba? Kagan mo na sa ng sambalas. Pag-abot yan. Yan sa mga nahil nyo, pigtitirin din dyan sa gilid. Ultimately, magiging suka po yan. Di ba? Okay, so, pero hindi na na energy drink o kaya yan na pwedeng pangsalida sa mga soda. Papakalakaga po yan. Pig-pasteurize po yan. Tagani na mas maging kaya-aya, kasarap-sarap na pag inom-inomon. Di ba? Ayan. Kadakol pa ng mga pinagigibuin. Pigalat ko itong fusion mga tugang na tuba na may tsokolate. Piga po din ng Coco Choco. Dahil po garing naluwas. Ako pala, drama ko din sampul kan, testingon tayo yan. Di ba? Dahil pa, yan. Si Sir Bert nga ning nun, expect man kang kaiinom gayan. Maray-rayin man nga sa lawas. Di ba? Kaya mo tabi. Baysa na, sa Lunes, mga ito sa kuya, kung may available na products,
isabay ta ka na sa nang duwa man sa na pala nabuti niyo. Yan problema. Di ba? At angani na makatana ka man lamang kang tubakan mga taga-daraga. Di ba? Tubakan mga taga-daraga. Okay. De, siyempre, sabi nga ni, mga tugang, kapag naghigos-higos ka, may talagang sentimos ka man na makukuha. Nakatabang ka pa. So, pag ginaling mo yung zero waste ngaya sa coconut niya, uni. Di ba? Kaya ito, titarapok to sa na yan. Halimbawa, subunot, pagkabunot ha, ang gigibukan, di ba, si subsuban. Ang iba, titarapok sa na dyan, nagrala pa. Pero ngunyan, proseso na, and bahal. Pag na-proseso na naging net, na itong pang sagang baga sa pagrasay kang daga, gigibubaga na lubid, pagibuan lubid, pigibunin na garonet, o yan ang so, kukukwire, di ba? Tapos, so, pwede man na tanuman, medium yung tanuman, di ba? Maging sa nag-luletos ka, pwede po yan mga tugang kokopit na tanuman. Diba, managong masitira, yun yan. And then, magayon man iyan na, sabi nga ni kayan, pangpahango sa daga. As in, pang-contain kitubig. Tanganing din nagmamaratulos. Yan, yung malungan isabay mo yan dyan sa imong plat. Ayos na, di ba? Pagkatapos, mga tugang, subunot pa sana ito. Subagol pa. Higwa pang proseso sa bagol. Gibo nilang uring na, iba ng klaseng uring o yan, briquettes na. Garo yung mga tubo-tubo, baga na may luho. Charcoal briquettes. Apo din na kaya ni coconut, charcoal briquettes, di ba? Pagkatapos, mga tugang, susabaw kanyog na pigko para tapok, yan, pigpo-proseso pa nila, mayroon palang, dyan may produktong makukuha palang dyan. Ayos man baga. Talaga pong dakulang bagay man teknolohiya na maukudan man talaga. Tangani na ang gabos man mga tugang, magkaigo ning gabos na na bagay na pwedeng maging kapay-kapakinabang asin makadugang mga tugang sa tuya po ng mga kababayan tangki magkagaling income, diba? Kaysa itarapok sa sanayan. Maging aning so kakao, yung kakao iyo man zero waste naman pati itong subalat, subak gagamit ng puninda. So makaugmang maray na igwana po ng mga nagsusulong kaya ng mga advocates, mga tugang ng mga environmentalist at agriculturist, di ba? So mga mga makakalikasan, as in, so itong nagsusulong ng sustainable na pagkakan. Yun po yan tabi ang pigigiribong yan, ngani na day masayang, day kita mabusong ngaya. Yan magandang busong ka ngaya kang paparatapok mo yung produkto kan Diyos, di ba? Di ba? Magano sana po magapot dyan sa mga nakakaisi, and then sana yun na nga ni pagdabot sa mga ayon sa kang gobyerno, pag yan ganon man ninduan pagtabang dyan sa mga kababayan dahil masyado ka eksihira kan mga dakal tayong gusto na mga nga po yan, mga requisitos, mga requirements na minsan yan ang nakakalisganar sa iba. Hello kay Bing Ben Buarez, good morning Papa Mar. Sharing man si Rosa Betis, pabati ngaya po, wedding anniversary ni nanay tatay ko sa aga. Yan si Jesus Lilia Betis kan Basud Bakakay Albay from Malati, Manila. Si Rosa Betis. Ano mo si may classmate akong Betis, si Fatima. May agom na garangon yan. Ayun, may agom na ganyan. Yaw na mga kabats tabi sa batch 80 kan Santo Domingo Barangay High School. Humabol na lang po tabi kamo duman sa reunion tangon yan.
Hindi nga yung pangapudan mo niya, ka pa dyan. Sana. Tumabol kita. After ka programa, mapasirin na pa ako dyan. Relax na ka mo. Diba? 45 years tanang nakagraduar. Diba? Di planoon na supang 50 years. Magilihim na kita kay mga bagong set of officers na magano yan, mag-asikaso kang preparasyon kan para sa 50, yung magul din anniversary na kita. Sana buruay pa ka mo. Sana buruay pa kita sa 50 taon na anniversary, 5 years from now. Yung gugununuan. Madali unin sana pala na di. Kaya po naman sa mga classmates, sabi, mga kabats na niyaon pa sa mga arong-arong nindo nagdarangog ka mo. O Quintin na Banua, tsaka si Salvador na Balyon, si Badong na yaon dyan sa yaon dyan sa yaon dyan sa sa Bakakay. Mga dating nagasanto din ko yaon sa Bakakay. Magpasyal ka mo dyan sa Catchills, sa Purok Uno sa Santa Misericordia. Madali sanang mahanap yan. Sikat-sikat man yan. Tita mo pala si Fatima, si Kabats. Yan, Rosa Betis. Yan, good morning po tabi sa imo. Okay. Yan po mga kabarangay ta. Pagsayangon niya na mga mga kaadalan saka yan pong pagpahataman ta sa tuya pong palibot. May sarap pa nga niya na pigo pa nga puda na kurso na sabi niya underrated nga yung course. Yung manungod sa fisheries, di ba? Garo nga dito sa nag-i-eskwela kaan. Di ba? Pero kung tutusin, dapat yan po, tutukan din natin yan. Tangani na mas ma-enhance tahang sa tuya pong kunyan, sa tuyang source kang dyan po sa dagat ng mga pagkaunta. Di ba? Ayan. At saka maging bako sa dagat. Mapadakulta po ang sira. Mapadakultaan sa tuyang mga pangangaipo sa protina, asin po sa sa mga iba pang mga vitamina, asin mineral na hali po dyan sa may kadagatan. Di ba? Mag-arataman kita ng pagkaunta. Kita na mag-produce ng pagkaunta. Ngani pong sigurado na iyan malinig. Pagkatapos siguradong masustansya at saka makaugma na nailing mong so sa imong pigpagal-pagalan, may produkto na. Ayos na. Yan. Hansaro lang talaga na produktong pigigibo ko ngunyan, Kuya John. Taday, kumusta makaon ka, boss? Chimpuan sana ang pagkaon ta ka na anit. Day, kita pwede magkaon kan aligi. Sigurado, hilahod ang bitis. Di ba? Pero yan po, saro yan sa mga sabi nga ni kayan, dahil mo kaipuaning kadakul na, dakula na lote. Asing gibo mong pispan para lang mag-ego ka ng nganit. O yan pong mud crabs, pwede na sa cabinet, mga tugang. Diyan sa naman sa arong nindo, ayos na. O dahil pa nagkakapuroto lang ki tabay, o kaya ning agat, taday siyang kaiwal, siya sa nansulod dyan sa laog. Ang gibon mo sana, tabaon mo sana siya. Ang gibon niya sana, mapataba sana siya. Kaon sana siya ng kaon. Pag mataba na siya, that's the time na mapasiring na siya dyan sa mga hotel, as in sa mga restaurants. Di ba? Di ayos na. Doon po sa mga kababayan diskarte lang sa buhay ang kailangan natin ngayon. Diskarte lang. Kaya so ito kung itong sumanga paipit nindo ginamit nindo para dyan sa pandagdag sa kabuhayan, di ayos na ko ta. Aday, kundi iba suna pa dumanan. May binakal cellphone, ay binakal iba-ibang mga gamit, di ba? Ayan, sana naisip lang pang kapitalong ko itong negosyo ngayon. Ayos na ko ta. Paipit, kinupit. Ngayon, ano wala? A-Y-U-D-A. Basa. Binulsa. Ano yan? P-A-I-P-I-T. Basa. Imbis na maipit niya, binulsa. Dinulag na. Nangyari, makimay ka mo O paano, mga kapatid, ako'y iskeda na muna. Dito po sa programa.
At maatindir man ako kan itong reunion mi. Masupog doon sa Vice President ngayon, wala. Abo ko man talaga magdumaning atap. Diba? Kagibo na akong presidente. Abo ko man. Ito raso sa nakita. Tanganing, ano yan? Daday patapusan sa tuyang mga trabaho dito po sa DCGB. Di ba? Dito muna tayo concentrate. Huwag lang muna tayo magsabay ng iba. Di ba? O paano, mga kapatid, sa pangalan po ni June Napoli sa Lado Technical, sa pangalan po ni Padre Momo, inaon po sa retreat sa Quezon City, di natin nakasama si Jerome Nico Martinez, mga dugang kasabay ito dyan sa IT, sa DCGB News Online. And then, siyempre, si Jenny Matthew Balaran at saka si Nicole Ann Gloriani, siringman si Sarah May Liron. Ako man sa lingkod, Mark Diladay niya. Thank you for giving me company. God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayong kanbanwaan, ibunan serbisyong tunay na inalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabo. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Kahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsundan. Pangapunan sa mga mamahan, makisumaro sa programang kaibuhan, para sa katoninungan asing kaginawahan. Pangapunan sa mamayong kanbanwaan, inulan sa bisyong tunay na inalaoman, na mapapaginabangan kan kadaklan. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio, ang programang mahatod ning mga